ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng simple website lang using Django backend framework. Okay? So, first, ensure nyo muna na meron kayong naka-install na Python interpreter sa laptop nyo. So, para malaman nyo kung merong naka-install sa inyo, so punta kayo sa command prompt, and then Python, and then space, and then dalawang dash, and then version. Ayan, so in this case, meron akong naka-install na Python 3 version. Okay, kung wala pa, i-download nyo muna bago kayo mag-proceed sa coding. Okay, so next, punta tayo sa Visual Studio Code. I would suggest na ito yung gamitin yung IDE. Kasi number one, familiarity-wise, saka user-friendly, mas madali itong gamitin compared sa iba. I'm not sure sa iba, katulad ng PyCharm, ano pa ba? Vim, NeoVim. Okay. Ito kasi pinakagamit na gamit. Tsaka mas madali siyang gamitin, user-friendly compared sa iba. Okay? So, and at the same time, itong Visual Studio Code, mayroong built-in terminal. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa command prompt pa ng laptop nyo para mag-navigate kayo or mag-run kayo ng different commands. Dito sa loob ng Visual Studio Code, meron ng sariling command prompt. Okay? So, first, gawa tayo ng folder kung saan tayo gagawa ng Django project or yung website project natin. So, nasa path tayo ng desktop ngayon. So, dito tayo gumawa ng project. So, make directory, mkdir, and then yung folder name, Django app. Nasa sa inyo yun kung anong folder gusto nyo gamitin. Okay? So, yun, nakapag-create tayo. Check natin sa desktop kung nakapag-create tayo ng Django app. So, yun, meron na tayong empty folder na Django app. Okay, and then, punta tayo sa Django app. Pupunta tayo sa loob ng folder na yun. So, cd, change directory, Django app. Okay. And then, create tayo dito ng virtual environment. So, pag sinabing virtual environment, ito yung folder or yung environment folder kung saan tayo mag-install ng mga libraries and dependencies. Okay? So, Python M venv. Venv stands for virtual environment, and then yung name ng virtual environment folder mo. So, huwag na natin pahirapan, gawin na lang natin venv din para mas madaling malaman kung ano yung folder niya. Okay? So, create tayo ng virtual environment folder sa loob ng Django app. Okay? So, hintayin lang natin, medyo matagal ito. Of course, pag Linux yung ginagamit yung operating system, of course, iba yung commands na gagamitin. Ha? I think source, and then yung path papunta sa virtual environment. Pag mag-activate ka, dito, papakita ko sa inyo kung paano i-activate yung virtual environment. Okay, so nakapag-create na tayo ng virtual environment, import natin dito sa workspace natin yung folder, yung Django app folder na ginawa natin. So, from file menu, add folder to workspace, and then yung Django app. Ayun. So, sa loob ng Django app, yun, nakapag-create tayo ng virtual environment. I-activate natin yung activate dito na file. So, punta tayo dyan, change directory ulit from Django app, pupunta tayo sa venv, so cd, change directory, and then dot, okay. Bakit dot yung ginamit ko? Kasi, pag sinabi kasing dot sa path, it means na nasa current directory tayo. So, dot, since yung current directory natin ay nasa Django app, mag-start tayo sa Django app, cd, Django app, and then /, and then venv. Punta tayo sa venv, and then papasok tayo sa loob, do sa scripts, and then i-activate natin. Okay. Ay, may mali tayo. Hindi pala tayo magsi-cd, sorry. Mag-activate pala tayo ng virtual environment. So, hindi pala dapat tayo gagamit ng cd. So, dot lang, tapos yung path papunta doon sa activate file. Okay. So, yun. So, pag pinakita kayong green na venv dito, ibig sabihin activated ng virtual environment. Okay? So, explain ko sa inyo sa
sa susunod na video kung paano ito nag-work.